We're back. And for tonight, kakaiba po ang guest namin sa segment namin ni Gemma. Kung dati po puro tayo mga show business, this time, makakapanayan po namin ang dalawang motocross champ ng kanilang panahon. Of course, I'm referring to Mr. Junjun San Andres, and of course, the very good-looking Kenneth San Andres. Good evening. So, Tito Junjun and Kenneth, first question ko po. Tito Junjun, how did you train Kenneth to be the wonder boy of the Philippines? Talagang seryoso kami ng ng training eh. Talagang ginaid ko siya talaga ng maganda, tapos importante yung komunikasyon namin dalawa, nagkakaintindihan kami. Kasi minsan, siyempre hindi may iwasan yung pag meron kang bagay na tinuturo. Minsan, kontra siya, pero bandang huli, nagkakaayos naman kami. Okay, Jun, di ba yung sport ninyo ay napakahirap? Talagang nakita ko napaka-physical na sport. Di ba delikado? Bakit yung anak mo, ginusto mong pasukin yan? Samantalang nakita ko talaga the other week, talagang napaka-physical na sport at ang hirap-hirap talaga. Bakit gusto mong parang pasukin din ang anak mo yon? Considering na napakalaki ng risk factor actually. Ano naman, hindi ko naman siya pinilit. Kasi nung medyo baby pa siya, yung mga 4 years old, 3 years old. Nanonood din siya pag nagre-race kami, pag may competition kami. Tapos yun, nagkaroon siya ng hilig na hindi naman puwersa bang parang binigay ko sa kanya, sinaling kung kailangan mag-motocross ka, hindi naman ganun. Ay, hindi naman talaga. Hindi. So how does it feel being the champ sa edad mong birthday mo last week, di ba? Last Sunday. No, last Sunday birthday niya. So, belated happy birthday to you, Belated. Kenneth. Okay? How does it feel being the junior champ sa motocross? Siyempre, masaya kasi bata pa lang, champion na Dami mong fans, nagpipilian talaga sila kung nakita kanila, di ba? Opo. Excited na excited. Marami ka ba naging girlfriends dahil doon? Talagang naano sila, di ba? Si Gemma yata before, nagkaroon kayo ng competition na sa before na Opo. nag-compete kayong dalawa when you were actually 5 years old ba? 5 years old. Bakit hindi kayo nagkikibuan? Yung tent ni Gemma dito lang, yung tent ninyo dito lang. Eh bakit parang hindi kayo magkakilala? Bakit hindi kayo nag-uusap? Hindi kasi Tito Vic, may race naman, di ba dapat focus doon? Parang nagpapahinga naman si Kenneth doon, nakita ko. Nandito ka rin naman. Di ba close to you naman kayo? Why are you not actually talking with each other? Wala namang ganyan, Tito Vic. Hindi naman ako. Bakit hindi kayo nag-uusap, anak? Di ba? Iya po. Bakit ka naiiyak kay Gemma? Totoo ba na you're courting Gemma? Di na kasagot si Kenneth. Totoo ba, anak? Are you courting Gemma? O ba't hindi mo sagutin mo, answer it? Okay. Ano? Wala siya masagot. Anyway, anong mga memorable experiences mo considering na nanalo ka yata sa isang motocross competition sa Guam before? Opo. Did you go to Guam for that particular competition? Opo, sumali po ako. Ako po yung yung representative po sa junior class ng motocross. So, apart from Guam, marami ka pa bang napuntahang ibang mga lugar? Ibang mga bansa? Ano po, Macau, Thailand. Macau, Thailand. Indonesia. Indonesia, oo. New Zealand. So actually, well-traveled ka, parang globetrotter dito sa motocross na to. How do you actually prepare for every competition na kasali ka? Of course, with the help of God. Ano po, every weekend po, nagpo-practice po ako. Full day po yun. 7 set po yung practice ko. The whole day ang practice, you start from? Mga 8 o'clock ng umaga. 8 o'clock in the morning up to? Up to mga 3 to 4. Okay. So, Tito Junjun, tingin niyo po pag nag-race po si Kenneth, without you, kaya niya pong manalo? Sa ngayon, siguro kailangan pa rin ng guide ko eh. Kasi hindi pa rin siya talagang pwedeng pabayaan dahil bata pa rin si Kenneth. Siguro darating tayo doon na kailangan din niyang tumayo sa sarili niyang paa at sumali sa sarili. Lapit ng wali. At so ginaguide mo lang siya, pero hinahayaan mo rin siya ng kanyang diskarte. Oo, pinapabayaan ko siya. Pag nakita ko naman